Naranasan mo na ba, habang tumatanda ka parang lahat ng tao may payo agad para sa'yo? Magpahinga ka lang. Huwag mo nang puwersahin ang sarili, mag-relax ka, deserve mo yan. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero kung tulad ka ng karamihan sa mga Pilipino, lampas 60, baka napapaisip ka, bakit parang habang nagpapahinga ka, pakiramdam mo, may unti-unting nawawala sa'yo, pero hindi mo agad napapansin? Siguro isang araw nagising ka tumingin sa salamin at napatanong sa sarili, nasaan na yung sigla ko dati? O kaya naman nag-aalangan kang subukan ang bagong bagay, magluto ng kakaibang agahan, matutong gumamit ng bagong app sa cellphone, o lumabas mag-isa para maglakad. Kung relate ka sa alinman dito, hindi ka nag-iisa. Ang totoo, walang magic moment na bigla kang mawawala ng pagiging independent. Hindi siya abrupt, kundi palihim siyang nawawala dahil sa maliliit na pagkakamali sa araw-araw na bihirang pag-usapan. Mga simpleng ugali, maliit na pagpapabaya, at paniniwala na akala mo ayos lang, unti-unting nagnanakaw ng kalayaan mo. Minsan nga pag napansin mo, parang nakatambay na sa buhay mo ang mga yun. Pero heto ang good news, kung paanong palihim silang pumasok, pwede mo rin silang paalisin at bawiin ang kontrol sa kwento mo. Ngayong araw, himayin natin ang 5 silent thieves at alamin kung paano mo mapapanatiling ikaw pa rin ang may hawak sa direksyon ng buhay mo simula ngayon. Walang malalim na termino, walang sermon, kwentuhan lang, kaunting agham na madaling intindihin at gabay mula sa HR Healthy. At kung parang ikaw na ikaw ang tinutukoy, huwag kang mag-alala. Walang perpekto. Sa katunayan, yung mga pinakamatatag at matatalinong seniors na kilala ko minsan na rin naligaw sa mga patibong na tubago nila natutunang umiwas. Bakit nga ba mahalaga ang pagiging independent? Hindi ba natural lang bumagal habang tumatanda? Oo at hindi. Kasi ang pagiging independent, hindi lang basta kaya mong gawin ang mga bagay ng mag-isa. Ito yung tiwala mo sa sarili na kaya mong pumili, malaki man o maliit, at kaya mong harapin ang anumang hamon. Yung saya na maramdaman mong kaya mo pa ring matuto ng bago, ayusin ang gripo, o sumubok ng bagong hobby kahit walang nagtuturo. Dignidad, sigla at saysay nasa iisang salita, independence. Kapag nabawasan yan, parang kumukupas ang kulay ng mundo. Pero hindi tayo magfo-focus sa nawala. Tingnan natin kung paano mo mapapanatili ang apoy na iyan. Dahil ang totoo, karamihan sa mga bagay na unti-unting sumisira sa independence mo, pwede talagang ayusin madalas sa pamamagitan lang ng pagbabago ng ugali o pananaw. Tara, simulan natin sa unang silent mistake at halos lahat natutokso dito. Mistake number 1. Pinapabayaang maging paulit-ulit ang routine. Isipin mo, gigising, iinom ng parehong kape o tsaa, manonood ng parehong palabas sa TV, magdidilig ng halaman o maglilinis sa kusina. Ang sarap sa pakiramdam ng routine, di ba? Pero kapag naging rut na siya, parang lumiit ang mundo mo nang hindi mo namamalayan. Hindi ka na natututo ng bago. Nawawala yung pagka-curious at confidence mo. Mahalaga ito kasi ang utak, tulad ng katawan, gusto ng bago. Kapag natuto ka ng bagong luto, sayaw o laro, para kang pinapaputukan ng fireworks ang isipan mo. Pero kapag araw-araw pareho, humihina ang spark. Pati memorya, a mood na dadamay. Kaya tip ni HR Healthy, huwag hayaang routine ang magdikta. Gumawa ng maliit na plot twist, araw-araw subukang magsipilyo gamit ang hindi mo madalas gamitin na kamay. Tawagan ang matagal mo nang hindi nakausap na kaibigan o maglakad sa bagong ruta kahit paikot lang ng kabilang kanto. Ganitong simpleng pagbabago nagpapaalala sa utak mo na kaya mo pa ring mag-surprise, magbago at mag-enjoy. Baka isipin mo, ganyan lang. May epekto ba talaga? Oo, sabi ng pag-aaral, yung mga seniors na patuloy na natututo, sumasali sa mga bago, mas malakas ang utak at mas mataas ang self-confidence, dalawang importanteng bagay para manatiling independent. Kaya sa susunod na mapapansin mong parang same old na naman, itanong mo, ano kayang maliit na bago ang pwede kong gawin ngayon kahit pampasaya lang? Mistake number 2. Binabalewala ang maliit na problema sa kalusugan hanggang lumala. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang magnanakaw, yun ang mga maliit lang na problema sa kalusugan. Halimbawa, hindi ka muna naglakad ng 1 linggo kasi abala ka. O di kaya inurong mo muna ang pagpapatingin sa mata kasi kita ko pa naman. Or tinitiis ang kirot sa tuhod kasi parte na yan ng pagtanda, di ba? Ang totoo, bihira namang dumating nang biglaan ang malaking sakit. Karamihan tahimik na nagsisimula, kaunting pananakit, panghihina, pagkadulas. Ang tunay na panganganib, hindi yung sintomas, kundi yung gaano kadaling baliwalain. Akala mo mawawala rin mag-isa.
Pero pag pinabayaan, pwede palang maging dahilan ng pagkawala ng self-confidence at independence mo. Practical na payo, huwag mong hintayin lumala bago umaksyon. Parang kotse kailangan ng regular check-up. Makinig sa sinyales ng katawan. At kung may kakaibang nararamdaman, magsabi agad, huwag palipasin. Hindi ito kaartehan kundi pag-aalaga para manatili kang may kontrol sa buhay mo. At kung minsan medyo hindi ka okay, huwag masyadong mahigpit sa sarili. Lahat may bad day. Importante lang huwag gawing permanente ang off na araw. At bago tayo magpatuloy, pwede bang makahingi ng pabor? Kung may napupulot kang aral, pakilike naman ang video at subscribe na rin. Sa simpleng click mo, natutulungan mong dumami pa ang mga senior na mas magiging malakas, sama-sama tayo dito. Pag-usapan naman natin yung mga pagkakamali na hindi mukhang mali yung akala mo ay nakakatulong, pero unti-unting kinukuha pala ang independence mo nang hindi mo namamalayan. Mistake number 3, gusto lahat gawin. Mag-isa, ayaw humingi ng tulong. Aminin natin karamihan sa atin, pinalaki sa paniniwalang kailangan kaya sa sarili, humingi ng tulong. Emergency lang yan, di ba? Pero heto ang nakakatawang twist. Kapag pinipilit nating gawin lahat, mas madali tayong mapagod, madulas, o magkamali ng hindi namamalayan. Isipin mo, ilang beses ka na bang nagbukas ng matigas na garapon, umakyat sa upuan, para palitan ang ilaw o bitbitin ang mabigat na grocery dahil ayaw mong mag-abala ng iba. Parang pinapatunayan mo ang independence mo, pero minsan, mas napapalapit ka sa panganib. Isang maling hakbang madulas sa banyo, matapilok sa hardin, makalimutang inumin ang gamot, pwedeng magbago ang takbo ng buhay sa isang iglap. Tandaan, kahit superheroes may sidekick. Ang pagtanggap ng tulong hindi nangangahulugang mahina ka kundi marunong ka magprotekta ng sarili mo. Yung mga marunong humingi ng tulong mas ligtas, mas aktibo at mas independent pa nga. Kaya next time may gustong tumulong sa'yo, tanggapin mo. Hindi ka nababawasan kundi pinoprotektahan mo ang kalayaan mo. At kung iniisip mong ayoko maging pabigat, tandaan ang pagtanggap ng tulong, regalo rin yan para sa nag-aabot ng tulong. Masarap sa pakiramdam na may tiwala sa'yo ang mahal mo sa buhay. Mistake number 4, hinahayaan ang takot sa pagkakadulas, kaya hindi na gumagalaw. Pag-usapan natin ang isang bagay na tahimik pero malakas ang epekto, takot madulas o mabagsak. Baka minsan ka nang nadulas o may kilala kang na disgrasya at mula noon may boses sa utak mong nagsasabing, ingat ka, huwag ka na muna lumabas, huwag na sa garden. Ang problema kapag natakot kang gumalaw, humihina ang katawan, mas lumiliit ang mundo mo. Hanggang unti-unti iniiwasan mo na ang hagdan, lakad sa labas o kahit pagbukas ng pinto. Mas nakakatakot pa habang di ka gumagalaw, lalong tataas ang tsansa mong madulas, paikot-ikot na cycle. Tip mula sa HR Healthy. Ang balance parang bangko, kailangan mong magdeposito palagi. Kaya huwag hayaang takot ang magdikta. Gumalaw araw-araw kahit simpleng ehersisyo lang, magbalanse sa isang paa habang naghuhugas, marching in place, habang nanonood ng TV o sumali sa simpleng tai chi o senior exercise. Kung nag-aalala sa disgrasya sa bahay, maraming simpleng solusyon, grab bars, non-slip mat, maliwanag na ilaw. Minsan sapat na ang magandang sapatos o makapit na medyas. Pinakaimportante, kung di ka sigurado sa lakad mo, magpatingin sa doktor o physical therapist. Makakatulong silang magplano para sa fall prevention na bagay sa'yo. Tandaan, ang pagiging aktibo hindi lang tungkol sa exercise, kundi proteksyon sa independence mo, isang hakbang kada araw. Mistake number 5, unti-unting lumiit ang social circle. Isa pang patibong, unti-unting lumiit ang mundo ng kaibigan at kamag-anak. Habang tumatanda, natural na lumipat ang mga kaibigan, nagbabago ang routine, abala ang pamilya, hanggang sa parang mas tahimik na ang paligid. Minsan tatanggi ka sa imbitasyon, iwas sa okasyon, o tawag-tawag na lang di na personal. Pero ang loneliness, isa sa pinakamalakas magnakaw ng independence. Maraming pag-aaral ang nagpapakita. Yung may matibay na social connection, mas healthy, mas sharp, mas confident. Hindi mo kailangang maging bida sa lahat ng party. Importante lang na manatiling konektado sa paraan na bagay sa'yo. Pwede mag-join sa book club, tumulong sa simbahan, makipagkwentuhan sa kapitbahay o kahit video call sa pamilya. At kung nararamdaman mong parang lumiliit ang mundo mo, tanungin ang sarili, sino kaya pwede kong makamusta ngayon?
Habang nandito na rin tayo, kung nakarating ka sa puntong mag-iwan ka naman ng comment sa ibaba. I-share mo ang tip na nakatulong sa'yo o kwento ng struggle mo, baka makatulong ka pa sa iba. At syempre kung hindi ka pa subscriber, pindutin mo na para hindi ka mahuli sa susunod na tips at inspirasyon mula HR Healthy. Bago tayo magtapos, huminga tayo ng malalim. Ang independence hindi kailangan perpekto. Ang mahalaga, marunong kang mag-adjust, maging curious at hayaan ang sarili na magbago ayon sa panahon. Minsan nangangahulugan ito ng pagbabago ng routine, pagtanggap ng tulong, paglampas sa takot o pagbukas ng mundo mo. Handa ka na bang buuin ulit ang kwento mo? Tara balikan natin ang mga natutunan at gawin natin plano kung paano ka magiging mas independent, mas confident at mas fulfilled ayon sa gusto mo. Kung nakasunod ka mula umpisa at tapikin mo ang balikat mo, konti lang ang gumagawa nito, yung tingnan ng mabuti ang mga simpleng gawi sa araw-araw na pwedeng mang-agaw ng independence. Dapat mo yang ipagdiwang. Recap, baka nakita mo ang sarili mo sa ilan sa mga ito routine na naging rut. Maliit na health issue na binabalewala, ayaw humingi ng tulong, takot magkamali, kaya hindi gumagalaw at unti-unting pagkawala ng social connection. Hindi ito kabiguan kundi mga pattern lang na dala ng taon at pagmamahal o pag-iingat. Pero gaya ng tahimik nilang pagdating, pwede mo rin silang palayasin isa-isang tamang desisyon araw-araw. Tatanungin mo siguro, ganun lang ba talaga kadali? May epekto ba? Oo, ang independence hindi tropeyo na nakasabit lang buhay, na bahagi siya ng araw-araw mong gawain. Lumalakas siya bawat beses na mag-try ka ng bago, humingi ng tulong o kahit tumayo at maglakad. Hindi mo kailangang mag-marathon. Minsan sapat na ang tumawag sa kaibigan, maglakad sa park o magsabing, sige, tulungan mo ako. Heto ang sikreto. Ang tunay na independence, hindi yan tungkol sa pagiging solo palagi. Kundi alam mong kailan aasa, kailan magtitiwala, at kailan tatawanan ng maliit na palpak. Yung mga pinakamasaya at matatalinong seniors, yan ang sikreto nila, ginagawang puzzle ang buhay, hindi problema. At kapag dumaan ang pagsubok, dahil dadaan at dadaan talaga, magpatawad ka sa sarili mo. Lahat dumadaan sa mahirap, malungkot o nakakapagod na araw. Ang mahalaga, ano ang susunod mong gagawin? Magpapatuloy ka bang gumalaw, matuto at kumonekta? Araw-araw ay bagong chance para protektahan at bawiin ang freedom mo. Kaya mo yan. Tapos isang simpleng hamon mula HR Healthy, pumili ng isang tip mula dito at subukan mo ngayong araw na to. Kahit maliit, baguhin ang routine, tumawag sa kaibigan, magpa-check up o tumanggap ng tulong. Lahat ng maliit na hakbang, boto yan para sa kalayaan mo. Kung napulutan mo ng aral, i-share mo ang video na to sa kaibigan o pamilya, tulong-tulong tayo. At bago matapos, favor naman, kung may napulot kang tip, paki-like at subscribe para lagi kang updated sa HR Healthy. Ikwento mo ang experience mo kasi minsan, ang kwento mo ang makakapagbigay lakas sa iba. Pinaka-importante, ang independence mo ay mahalaga pero hindi siya marupok. Parang hardin, aalagaan mo siya araw-araw, puno ng kabaitan at tiyaga. Sa bawat umaga, may choice ka maging curious, kumonekta, sumubok, at patuloy na sulatin ang kwento mo ayon sa gusto mo. Para sa mas masayang buhay, mas maraming lakas ng loob, at mas malawak na kalayaan kahit anong edad. Kaya mo yan. At andito kami sumusuporta sa iyo bawat hakbang ng lakbay mo. Maraming salamat sa pagsama mo ngayon. Hanggang sa susunod, manatiling malakas, curious at patuloy na mamuhay sa paraan na gusto mo.